So, mararamdaman mo ang tao gustong magsabi ng hinaing nila sa administrasyon. At ganun din sa oposisyon. Kasi kung ayaw nila to engage, hindi tayo makakakita ng pilang ganyan. Di ba? Ngayong may pilang ganyan, ang sinasabi ng taong bayan, sandali lang, ngayon kami ang hari, kami ang reyna. Ngayon sasabihin namin ang gusto namin. At sana, yung mandatong yon hindi mabago o madaya para makita ng parehong administrasyon at opposition kung ano ang pulso ng taong bayan. Marami tayong nakitang surveys in the 90-day campaign period. Ito yung final. Hindi na ito survey. Ito yung aktual na pulso ng taong bayan. Kahit hindi sila masyadong high-tech, pero parang ang napakadali sa kanila election. Ba't ayaw na lang gayahin sa ibang ng bansa, Pinas? manual. Ayaw malaking issue yung mag-shift sa digital. Kasi ang sense nila, again, yung kultura kasi natin, nagkakagulo sa pagbibilang ng taras. At dati at nagbebentahan ng balota, 'di ba? Or nanakawin ang iyong ballot box. Pag tinignan mo yung ballot box, 6 na lock yun. Which means, ang ating election system has never been open at pinagdududahan natin, both ang COMELEC, pinagdududahan natin na may daya yan. Pinagdududahan natin na loaded na. Kaya nga ngayon, no, pinag-uusapan yung isang pangalan dyan na anak ng dating COMELEC chairman. Sabi, oy, kayang-kaya yung mandaya. Pero sabi ko, anong proof nyo? Tingnan nyo yung system. So kung titingnan mo yung system, pinaghiwa-hiwalay nila, hindi na yun end-to-end, di ba? Mahirap mong dayain. Tapos kung yung SD card, ginawa mong, pwede mo lang sulatan ng isang beses, pero pwede mong basahin. So in terms of the operation ng pandadaya, mahirap mong isakatuparan. So, again, ako naniniwala, bumalik tayo sa manual. Gamitin lang ang technology sa transmission, which I think ito yung sinasabi ng COMELEC. Mamaya, pag nagbilangan at na-transmit, di bubuksan yung balota, pwede mong picturean, pwede mong i-video kung ano yung total na lumabas. Para ibabangga, usually ang mga kandidato may quick count, no? Ang quick count pwede mong gawin sa polling center. Ang polling center yung samahan ng lahat ng presinto. So, ang presinto ay 1,000 maximum. Kung clustered, 1,000 voters. Kung hindi clustered, 500 lang yan. So, imaginein mo sa isang polling center may 25,000 ka. Pwede ka mag-quick count. Kasi yung 9th copy ng ER, pagka-transmit, di ba, print sila. After mag-print, yung ika-9, ipapaskil sa labas. Usually, ninanakaw yun ng operator. Kasi yun ang kopya nila para sila bayaran. O sir, ito yung boto sa presinto. So, with the technology, they're allowing, kunan mo ng picture, kunan mo ang picture pag binuksan yung balota, na-transmit na ha. Ang importante doon, matransmit. Bago ka magbukas. Doon sa pagbubukas, inaalaw ngayon ang paggamit ng video at saka ng cellphone. Para nako-compare mo, bakit ang total nyo 1,800 samantalang ang total ng presinto ay 1,000 lamang? Doon makikita mo yon. Oo. So, balita ko yung isa pang kwan, yung precinct finder mukhang effective, Mas mabilis. Ang problema sa iba na hindi nag-precinct finder at nag-manual, nakikita daw nila yung mga patay naandun pa. Siyempre magkakakilala, di ba? Magkakapit-bahay yung nakikita mo dun sa iyong presinto at makikita mo kung flying voter, sandali lang, itong si Coach Oli, hindi naman dati bumoboto dito, ba't dito? Ba't dito? Oo, yung mga ganon. So yung mga matatanda, alam nila, oy, anak ka ni Kwan, kamusta na nanay mo? Kwentuhan kayo habang naghihintay. Pero pag may isang taong hindi kilala, ay magbubulungan kaya, flying voter yata ito. So makikita mo yung sa kultura natin, nakikita natin yung role ng komunidad at ng pamilya. So
pag may pumasok na baguhan, immediately sasabihin, flying voter yan. Prof, yung halimbawa, ganito po, isinalang ang binoto si Pastor, pero ibang pangalan ng lumabas. Hindi po kaya counted pa rin yun? Hindi kaya nagka-count yung, halimbawa, yung nilabas ng resibo ay pangalan, alam mo, si Coach Oli. Hindi kaya dumadagdag sa kay Coach Oli kahit kapag paulit-ulit na nagkamali yung machine, hindi kaya dumadagdag yung boto doon sa, Hindi, kasi sa lumalabas na resibo. yung worm is you can only write once, but it can be read several times. Which means from the precinct to the city, municipal canvassing, to the provincial, supposedly yung botong yon na correct na bago niya prines. Di ba, bumoto ako, nakuha ko yung resibo, kinumpare ko yung resibo at saka yung screen. Sasabihin ko, bakit dito iba? Si Pastor Kibuloy, hindi, mali ito. O sasabihin, bumoto ka uli. So yung naandon, dahil hindi mo pa prines na I'm already casting my ballot. Chine-check mo pa lang. So hindi Okay. supposedly, hindi na add on. Coach. Kasi pag in-add-on mo yun, Jay, ang mangyayari nun, sosobra ka sa total. Okay. Kung nakikita niyo yung election, merong yung election results, sasabihin, imposible naman yan, lahat ng botante bumoto sa isang tao. Yun yung probability of things happening. Usually sa bandang Mindanao, nararamdaman mo yan, parang lahat ng botante bumoto sa isang tao. Yun yung tinatawag na command votes. Siguro yun, leader, matindi doon na sinabi, dito sa Manila, mahirap mo ma-expect yun. Usually, pag nagkaroon ng behavior na gano'n, may operation na nangyari. Kaya importante rin may mga watchers. Kanina Ay, yung mga naku, nakita oo. akong watchers, no? Na yung isang sikat na party list. Talaga. Alam mo, mahalaga yung watchers at mahalaga yung watchers. Alam mo, kung ikaw ay politiko, marami kang kaibigan na partido, technically, pwede mong punuin yung tao sa presinto na watchers mo. Watchers na ang ID galing sa partido mo, watchers na galing dun sa kaalyado mo. So technically, pwede yung watchers at any given time, tao mo. Mahalaga rin na alam nila yung sistema at makakatulong sila. May mga ID sila eh. Yung ID na So walang walang numero kung ilan yung gusto mo ipadala. hindi meron. Sasabit mo yun. The more na maraming tao, mainit eh. Oo. Usually, ang ginagawa ng mga politiko, dinadamihan nila para lahat ng poll watchers doon, kanya. So, hindi makikita mo kung ano nangyayari. Sabi ko na nga ba eh. Yung iba nung dating panahon, yung mga poll watchers talaga nagtatara, si Juan ganito ang boto. Ngayon mahirap eh. Kasi may ganun yung machine, di ba? Dati wala eh. Tapos natitilt mo yung machine. Kung ikaw ay PWD, hindi mo makatayo, pwedeng itilt. So marami silang reforms na ginawa. Pero Prof, ano namang masasabi mo sa dami ng tao? I mean, umagang-umaga pa lang nakita mo, mas marami ang talagang gustong bumoto, parang gusto nilang iparinig na gusto nila ng pagbabago. May ganun ba? Ano bang masasabi mo? Ano ko, Jade, ako'y tuwan-tuwa nga. Kaya nga nung alas 5 nung nakita ko, ang haba na ng pila. Di ba, madaling araw pa lang makikita mo. Ako napakahalaga ng protest vote. So, mararamdaman mo ang tao gustong magsabi ng hinaing nila sa administrasyon. At ganun din sa oposisyon. Kasi kung ayaw nila to engage, hindi tayo makakakita ng pilang ganyan. Di ba? Ngayong may pilang ganyan, ang sinasabi ng taong bayan, sandali lang, ngayon kami ang hari, kami ang reyna. Ngayon sasabihin namin ang gusto namin. At sana, yung mandatong yon hindi mabago o madaya para makita ng parehong administrasyon at opposition kung ano ang pulso ng taong bayan. Marami tayong nakitang surveys in the 90-day campaign period. Ito yung final. Hindi na ito survey. Ito yung aktual na pulso ng taong bayan. At ang usually tinitingnan natin, nagbago ba? May last surge ba? Kasi makikita natin ang dami nangyari doon sa last 45 days. Pero
umepek ba yung mga endorsement na kabilang mga pagka-promote, no? Mga last day na po ng campaign po ng mga kandidato, sa tingin po ninyo may impact pa yon para sa mga botante? Oo, kasi sa aming pag-aaral, ang mga botante ay nag-iisip ng kanilang iboboto 30 days. Around 56% are deciding 30 days before the election. Pero meron pa rin yung 1 week. Siguro mga 10% na lang yon. Ngayon, kung tight race yan, gusto mong umapil sa kanila, no? Makikita rin natin yung surge kasi. Yun ang phenomenon ngayong election na ito. Nakita natin yung surge after March 11, after March 28. Nakita natin bumaba ang Vice Presidente at walang dala. Pero dinudumog ng tao. Nakita natin ang huli yatang sortie ng alyansa, 2 na lang ang kasama nila, yung sa Cebu. Iba pa sinisigaw. Si Abalos at saka si Revilla. Samantalang what do you call this, PDP, abay lumakas. Dumami ang mga sorties. Di ba dati nung nagplaplano lang, hindi, pinagkakaguluhan pa. Pinagkakaguluhan, di ba? At saka meaningful yung meeting de avance kasi finally nagsalita si BP Sara sa isang event ng PDP. Kung tatandaan natin, di ba, nung 2019, 2022, ayaw niya sa PDP. Akala ko nga tapos na yung saliwasan eh. Biglang in-announce na nandun siya. Nauna muna si Kitty, tapos in-announce siya. And she delivered a very strong message on leadership. Na ang sense ko, it's already preparing her role for 2028. Nako. Kasi kung titingnan mo, Coach Oli, di ba sinabi niya, pagbalik niya, I'm seriously considering. Pagkatapos nung nag-deliver na yon, sinabi niya ano yung mga programa, ano yung mga problema, ano yung mga pagkakabigo nitong administrasyon na ito. At nag-stay siya doon para itaas ang kamay ng lahat. Yes. Sa akin yun, sabi ko, iba na ito. Siguro, Prof, tanungin natin si Jay kung papayagan niya si Kiting tumakbo. Bakit siya na bang handler ngayon? O ba talagang sa muna, mag-focus muna siya sa pag-aaral. Dapat lawyer no? Oo, lawyer muna. Sabi ni tatay. Pero di ba sa latest survey, Prof, napansin natin na yung mga Pilipino na gusto nilang iboto, yung may mga programa, plataforma, plano para sa trabaho, ekonomiya, yung laban sa kahirapan. Gaano ito kahalaga? Anong take mo dito? Alam mo, napakahalaga yung laban sa kahirapan. Oo, bumaba ang inflation, pero wala namang direct correlation sa presyo ng bilihin. Alam mo, ang Pilipino, madali mong i-please. Ayusin mo lang yung presyo, ayusin mo yung ekonomiya. Okay na sila eh. They can focus on sa trabaho nila, di ba? Ayusin mo lang yung public safety at public order. Okay na sila. Makikita mo naman yung ginawa ni Presidente Duterte. Yung drug and order had something to do with, yung drugs had something to do with public safety and public order. Yung economy, pinabayaan niya sa mga economic team niya to run it. Anong ginawa lang niya? Just making sure that safe ang mga tao, nakakagalaw kahit gabi, at tahimik ang buhay nila. Simple. Yun lang yung kailangan mong magawa. Pero kung sa kalagitnaan ng kampanya, nagkaroon ng 20 pesos bugas. Bigas, diba? Tapos later on. Tapos linagay sa Visayas na lumalabas naman sa survey, mahina sila. Problematic yun. Pero ngayon, Prof, kasi tinitingnan din ng ating mga eksperto, mga botante mismo. Ano bang masasabi mo ngayon sa kalidad naman ng mga kumakandidatong senador? Dahil alam natin na kapag sila maging senador, gumagawa ng batas at marami, hindi lang pambarangayan, nationwide yung kanilang, para sa buong Pilipinas, yung kanilang gagawin, ang kanilang iisipin, kanilang tutugunan ng mga problema. Ano yung masasabi mo ngayon sa kalidad ng mga tumatakbong senador? Alam mo, malayo pa siguro yung makakakita tayo ng citizen senator. Makikita natin sa survey ang umaangat yung lahat may media exposure.
So, may built-in advantage yung artista, may built-in advantage yung komentarista, may built-in advantage na dekada ang ginagawa para tirahin ang gobyerno only to reposition himself as being part of the administration. So, wala pa masyado tayo dun sa kalingkingan na ito yung nararapat. Although marami na nagsasabi, bumaba na yung kalidad. Kasi from the previous, when you talk about the Senate, there is Tañada, Salonga, I mean the great minds, the great orators. Alam po nyo, wag ho kayong manghinayang kasi yan ho, nag-a-adjust ho yan sa demographics ng botante. Nag-iiba po ang demographics ng botante. Tayo'y mas bata ngayon, hindi ho katandaan. Ang Class D is around 63%. So, puro yun. Hindi nga middle class. So, kaya ganun yung napipili nila. Yung iba ang sabi, dapat lawyer, o malaking bagay kung lawyer, pero kung lawyer ka namang hindi ka nagsasalita at parati kang kasama lamang na majority, mahirap. So kung titingnan natin yung 10 ng PDP laban, it's a combination of people with experience. Yes. Diba? Oo, meron dong parang 6 na lawyers, oo, meron dong bata at meron dong senior citizen. Ang nalulungkot lang ako, walang babae, di ba? Pero, kung titingnan mo, hindi, sa akin malaking bagay yung hindi ka nagtagal sa pamahalaan. May isiningit lang sila, yung last day, di ba, 2 babae, plus 2. At nag-resolution ang PDP, Yun sa akin, game changer yun. Kasi ang sabi, hindi, mamili ka. 10 plus may 4. Diba? At bumabalik tayo dun sa 2019 na yung anak na babae may sariling slate, ang tatay may sariling slate. Ngayon, may sarili silang slate, pero yung 2 babae, in-endorse.